Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at ito na naman po tayo sa ating isang napakabuluhang kwentuhan at ang ating pong paksa sa mga oras na ito ay ito nga pong uh, mga prediction or uh, mga prediction tungkol sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte as President sa 2028. So, ang tanong po sa ating paksa is kung tatakbo ba si Vice President Sara Duterte na pagkapangulo sa 2028, siya po ba ay mananalo? So, alam naman po natin na napakainit ng politika sa ating bansa at may mga survey na lumalabas. Itong kakalabas nga lang ng survey ng Okta itong mga nakaraang buwan kung saan pumapangalawa po itong si Vice President Sara Duterte sa pagiging Pangulo sa 2028. So, ano po ba ang ating masasabi dyan sa isyong yan? At para po sa akin is tama na po na nagkaroon tayo ng President na Duterte sa nakaraang administrasyon o sa mga nakalipas na taon. So for me, it's give chance to others na lang. And first of all, marami pang mga issue ang ating bansa and especially doon sa confidential fund na hindi niya pa masagot or hindi niya pa na-explain sa publiko. At pangalawa, ito nga pong mga gusot sa DepEd kung saan po ay sa mga ibang bansa or sa mga bansa na review nga nitong PISA ay nasa bottom po ang Pilipinas or mababa po ang ranking ng Pilipinas dito sa pag-aaral ng ibang bansa tungkol sa ating edukasyon. So, para sa akin, bago muna ito pangarapin or bago muna ito goal ng ating Vice President na maging President sa 2028, ay dapat po na pagtuunan muna ng pansin itong problema sa DepEd at may paliwanag nga itong confidential fund. So anyway, before sa mga lumalabas sa survey 2 years ago or more than a year ago, sinasabi nga dito nung hindi pa lumabas itong issue ng confidential fund ay nangunguna nga po at ang laki ng lamang ni Sara Duterte doon sa mga other presidential candidates. Example na lang po is itong si Raffy Tulfo na kung saan is napakalayo po ng agwat. So I think nasa 37 noon or 36% si Vice President, and then si Raffy Tulfo is nasa 24% lang. Pero ngayon, bumaliktad po itong survey nga kung saan nasa 32% at nasa 31% lang po si Vice President Sara Duterte. So makikita po dito na nagkaroon na po ng shift, nagkakaroon na po ng changes ang pananaw ng mga Pilipino sa politika sa ating bansa. So for me, okay na rin po yun na maiba na rin po ang shape ng ating politika kung saan is give chance to others naman. So yun lamang po ang ating pag-uusapan sa oras na ito, at again, don't forget to like and subscribe for more videos dahil marami pa po tayong tatalakayin sa mga darating na mga araw tungkol sa usaping politika sa ating bansa.